Hello po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman po ako, Brother Oji. Ako na naman po ay mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos mga kapatid. Pero bago tayo mag-umpisa, mananalangin po muna tayo. Samahan niyo po ako. Yes Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman sa umagang ito dahil ginising mo na naman kami ng maayos at malakas na malakas ang aming mga katawan. Salamat sa pagbigay mo na naman sa amin lahat ng isang pagkakataon sa aming mga buhay, O Diyos. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Lord, salamat din sa binigay mong pagkakataon na kami makarinig, makapagbasa, makapag-aral na naman ng iyong mga makapangyarihan salita. Samahan mo po kami Lord, turuan, gabayan, buksan ang aming mga puso't isipan nang ito'y lubusan naming maunawaan at maitatak na naman namin sa kailaliman ng aming mga puso. Turuan mo rin po ako palagi, O God. Samahan at gabayan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Salamat po aming Ama sa Langit. Salamat po. Inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawaing ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, welcome sa aking channel. Diyan po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share niyo rin po ang aking mga videos, ganun. At ganun din, paki-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Maraming salamat po mga kapatid. Kahapon sinare ko po sa inyo ang chapter 8 na may pamagat ang pagtatalaga sa mga pari. Ngayon po, nandito na po tayo sa chapter 9 mga kapatid. At ito po ay may pamagat na ang handog ni Aaron, no mga kapatid, ni Aaron. Siya po ay maghahandog. Mag-umpisa na po tayo. Chapter 9, verse 1, ang handog ni Aaron. Nang ikalawang araw, ipinatawag ni Moses si Aaron at ang kanyang mga anak at ang mga pinuno ng Israel. Sinabi niya kay Aaron, kumuha ka ng isang batang toro at isang lalaking tupa na walang kapintasan at ihandog mo kay Yahweh. Ang unay ihandog, sabi dito, ang unay handog para sa kapatawaran ng kasalanan at ang ikalawa naman ay handog na susunugin. Sabi dito, sabihan mo naman sa bayang Israel, ulitin ko lang, sabihin mo naman sa bayang Israel na magdala sila ng isang lalaking kambing bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Magdala rin sila ng isang guya at isang batang tupa na parehong 1 taon ang gulang at walang kapintasan bilang handog na susunugin mga kapatid. No? Pinagdadala na sila. Si Aaron, yung mga pari, mga kapatid, para maghandog para sa kapatawaran at ng susunugin. Sabi pa dito, padalahin mo rin sila ng isang toro at isang lalaking tupa upang ihandog kay Yahweh bilang handog pangkapayapaan. Ihandog nila ang lahat ng ito na may kasamang harinang hinaluan ng langis. May harina rin mga kapatid na hinaluan ng langis. Gawin ninyo ito sapagkat ngayon, sabi dito, magpapakita sa inyo si Yahweh. Dinala nga nila ang mga ito at sa harap ng toldang tipan ayon sa inutos ni Moses. Nagtipon ang buong bayan sa harapan ni Yahweh. Sinabi sa kanila ni Moses, ito ang utos ni Yahweh na dapat ninyong tuparin upang mahayag sa inyo ang kaluwalhatian niya, mga kapatid. Kay Aaron na maya, sinabi ni Moses, lumapit ka sa altar at ialay mo roon ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at ang handog na susunugin para sa iyo at sa iyong sambahayan.
Dalhin mo rin ang handog ng mga tao upang sila'y matubos din sa kanilang mga kasalanan. Iyan ang inuutos ni Yahweh, no, na dapat sundin nila at natin, mga kapatid, yung inuutos ni Yahweh. Lumapit nga si Aaron sa altar at pinatay ang guya bilang handog para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Ang dugo nito'y dinala ng mga anak ni Aaron sa kanya, inilubog naman niya sa, sabi dito, dugo ang kanyang daliri at nilagyan ang mga sungay ng altar at ibinuhos sa paanan nito ang natirang dugo, mga kapatid. Ngunit ang taba, mga sabi dito, mga bato at ibang bahagi ng atay ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan ay sinunog niya sa altar gaya ng utos ni Yahweh, gaya ng utos ni Yahweh. Mga kapatid, yun ang dapat gawin kung ano yung ipinag-uutos. Salamat po. Amen. Ang laman at ang balat nito ay sinunog naman nila sa labas ng kampo. Pinatay rin ni Aaron ang handog na susunugin, ibinigay sa kanya ang kanyang mga, sabi dito, ibinigay sa kanya ng kanyang mga anak ang dugo nito at ibinuhos sa paligid ng altar. Ibinigay din sa kanya ang sabi dito, kinatay na handog at kasama ng ulo, sinunog niya ang mga ito sa altar. Sabi dito, hinugasan niya ang laman loob, ang mga hita at sinunog din sa altar kasama ng iba pang bahagi ng handog na susunugin. Mga kapatid, talagang sinusunod nila yung mga inuutos lamang, mga kapatid, kung paano susunugin. Diba? Kung ano lang ang dapat sunugin sa altar, sa labas, mga kapatid, ganun ang kanilang ginagawa. Kagaya ng sabi ko kahapon, hindi basta naghahandog, hindi basta nagsusunog, hindi basta nagkakatay, mga kapatid. May sinusunod na paraan para umabot ito sa ating Diyos, mga kapatid, para tanggapin niya to. Ganun po. Pagkatapos, inilapit sa kanya ang lalaking kambing at pinatay niya ito bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan ng buong sambahayan, mga kapatid, ng buong sambahayan niya. Ang handog na susunugin ay hinandog din niya ayon sa utos. Kumuha siya ng isang dakot na harina mula sa handog na pagkaing butil at sinunog ito sa altar kasama ng handog na sinusunog sa umaga. Sa kahuli-huli ay pinatay niya ang toro at ang lalaking tupa, ang handog ng mga tao para sa kapayapaan. Ang dugo nito ay dinala kay Aaron at ng kanyang mga anak at ito na may ibinuhos niya sa paligid ng altar. Ang taba naman ng mga ito, ang nasa buntot, ang bumabalot sa laman loob, mga bato at ang iba pang bahagi ng atay, sabi dito, ay ipinatong niya sa mga dibdib ng, sabi dito, ipinatong niya sa mga dibdib ng mga handog. Pagkatapos ang mga taba ay sinunog niya sa ibabaw ng altar. Ang mga taba, mga kapatid, sinunog para ito'y maging mabangong samyo sa ating Diyos. Ang dibdib, sabi dito, at ang kanang hita ng mga hayop ay ginawang, sabi dito, ay ginawang natatanging handog para kay Yahweh ayon sa inuutos ni Moses, mga kapatid. Ang dibdib at kanang hita ng mga hayop ay ginawang natatanging handog para kay Yahweh. Verse 22, mga kapatid, sabi dito, itinaas ni Aaron ang kanyang mga kamay at binasbasan ang mga tao. Pagkatapos bumaba siya mula sa altar na pinaghahandugan niya. Sina Moses at Aaron ay pumasok sa toldang tipan. Paglabas do'y binasbasan nila ang mga tao at nakita ng lahat ang maningning na kaluwalhatian ni Yahweh. Mga kapatid, paglabas nila Moses at Aaron, nakita nila yung maningning na kaluwalhatian ni Yahweh. Sa harapan niya, sabi dito, nagkaroon ng apoy at tinupok ang handog na susunugin pati ang taba ng nasa altar. Nang makita ito ng mga tao, sila'y napasigaw at nagpatira pa. Mga kapatid, napasigaw sila. Kasi paglabas, nagniningning sila Aaron. No, nakita nila yung
kaluwalhatian ng ating Diyos at yung mga handog doon, mga kapatid, yung handog na mga kinatay doon, biglang natupok mga kapatid ng apoy at nagulat, sabi dito, napasigaw at nagpatira pa ang lahat ng naroon, ang lahat ng nakakita, nagsiluhod sila mga kapatid, no, dahil nakita nila ang kaluwalhatian ng kapangyarihan ng ating Diyos. Biglang natupok yung sabihin natin na napakaraming kinatay na hayop doon mga kapatid, no? At natupok yun bigla ng apoy, nagkaapoy, natupok yun mga kapatid. At yun nga, ulitin ko lang, at sila'y napasigaw at nagpatira pa mga kapatid. Amen. At yan po ang katapusan ng chapter 9, no? Yung paghahandog naman yan ng mga pari, mga kapatid, yung anak nila Aaron, yung mga leader, mga kapatid, nandun silang lahat, mga Israelita, nandun kumpleto silang lahat mga kapatid. Nakita nila yung kung paano mag-alay ang mga pari. Di ba, dahan-dahan, maayos, kung ano yung mga hayop, walang kapintasan. Di ba mga kapatid, kinatay. At kung ano lang yung ihahandog sa altar, yun lang ang ilalagay doon, malinis. At yung iba, susunugin yun sa labas naman, mga kapatid. Ganun din, ulitin ko lang, kagaya rin ng mga nakaraang pagbabasa o share ko sa inyo dito sa Levitico mga kapatid, sinasabi dito at tinuturo yung tamang paghahandog ng maayos mga kapatid, yung pagsunod sa mga inuutos at sinasabi ng ating Diyos. Yun ang sinasabi sa atin ngayon, no, mga kapatid, na mag-ayos, kung maghahandog, yung kusang loob, mga kapatid, kung tutulong kusang loob, mga kapatid, tinuturo din dito na sumunod tayo sa lahat mga kapatid, sa lahat ng pinag-uutos ng ating Diyos. Simula doon sa 10 Commandments, yung magmahalan, magpatawad at magpakumbaba, tumulong ng buong puso't kaluluwa, magbigay sa ating Diyos, maghandog tayo sa ating Diyos. Yan po ang tinuturo sa atin ng ating Diyos na buhay mga kapatid. At salamat sa ating Diyos. Natapos na natin ang chapter 9 mga kapatid. Salamat din sa inyo sa pagsama nyo na naman sa akin mga kapatid. Salamat sa inyong lahat. At tayo po ay mananalangin na mga kapatid. Samahan nyo po ako. Buksan natin ang ating puso't isipan. Dudulog tayo. Ilalapit natin sa ating Diyos. Ilapit nyo rin yung mga gusto nyong sabihin. Idulog, hingin sa ating Diyos na buhay mga kapatid. Magsiyo po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami lahat sa umagang ito sa iyong mga salita na aming narinig na naman, O God, sa aking mga nabasa, O Diyos. Salamat po. Pinaalala mo na naman at inuutos na kami maghandog sa iyo ng maayos, ng tama, O Diyos. Sumunod sa lahat ng iyong pinag-uutos, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat po sa iyong mga salita, O God. Salamat po sa iyong pagmamahal sa lahat ng mga taong sumusunod sa iyo, O God. Salamat po, Lord. Thank you, Father God in heaven, sa iyong mga salita, sa sipag, lakas ng loob at talino ang pinagkakaloob mo sa mga pastors, bishop, leaders, Lord, na naglilingkod sa iyo. Ganon din sa akin, Lord, na kahit sa simpleng paraan, sinasamahan mo po ako, tinuturuan mo po ako, at ginagabayan. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, we pray na maging maayos na nga, Lord, ang bawat bansa, O God. Salamat po dahil dinidinig mo ang aming panalangin. Wala nang virus, wala nang magkakasakit at mamamatay nang dahil sa virus na yan. In Jesus' name, O God, magiging maayos na ang aming mga pamumuhay. Masaya, masagana, O God, at tagumpay ang bawat tao, O Diyos. Thank you, Lord, dahil dininig mo na ang aming mga panalangin sa mga oras na to. Salamat po at nagpapasalamat kami, Lord, sa kaayusan ng buhay ng bawat isa ng aming mga mahal sa buhay, ng aming mga kapatid sa pananampalataya, ng bawat presidente, ng mga kasamahan nila, O God, at ng lahat ng tao sa buong mundo, O God. Salamat po, magiging maayos, masaya, masagana at tagumpay na ang aming mga buhay. In Jesus' name, O God. In Jesus' name, O Lord. Salamat po. At salamat po, Lord, sa lahat pang blessings na ipagkakaloob mo sa lahat ng tao. Pagkain, pera at magagandang bagay. Kasiyahan, kagalingan at katagumpayan ang ipagkakaloob mo sa lahat ng tao. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Thank you, Holy Spirit, magiging maayos na ang aming mga pamumuhay, O God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas, O Diyos. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat sa ating Diyos na buhay. Narinig niya na ang ating mga panalangin. Salamat po, O Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. At salamat sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat sa inyong suporta. Salamat sa pakikinig nyo sa salita ng ating Diyos. At ang kapayapaan ay sumaating lahat. Salamat po muli. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat. Salamat po.